Magandang gabi po at happy Sabat sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong sumubaybay sa atin pong online worship service sa Noveleta State Church. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon sa ating pong patuloy na pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sa gabing ito mga kapatid ay akin pong ibahagi sa inyo ang karugtong noong akin pong ibinahagi sa inyo noong midweek worship. At bago po tayo magpatuloy, tayo pong lahat ay manalangin. Dakila at mapagmahal po naming Diyos, kami po ay inyong pahiramin ng inyong kaalaman upang maintindihan namin ang aming pong pag-aaralan, may apply namin sa aming pong mga buhay at ang lahat po ng aming pong maririnig ngayon ay maging pagpapala sa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon po sa akin pong binahagi mga kapatid sa inyo noon pong midweek, yun po ay panawagan na kung ano man ang ating nararanasan ngayon, tayo ay lumapit sa Panginoon at tayo ay maging dependent sa Kanya sa atin po mga nararanasang kabiguan, kapighatian, kalungkutan, at kung ano man yan mga kapatid. So, uulitin ko lang po yung akin pong ay binahaging karanasan ng mga disipulo upang magkaroon po tayo ng background sa atin pong pag-aaral ngayon, nakarugtong po noong Miyerkules. Pinakain po ni Jesus yung halos 5,000 mga lalaki. At hindi lang po yung mga lalaki, mga kapatid, may kasama po yung mga asawa at mga anak. So, hindi lang po 5,000 yung lahat. Maraming po yun. And in that act of miracle, mga kapatid, ay naisip ng mga disipulo at sila ay humingi ng pabor sa mga tao na kailangan natin tong i-install si Jesus bilang tunay na tagapagmana sa kaharian ni David. Kasi wala man lang kahirap-hirap sa kanya na paamuin yung mga tao at pasunurin sa kanya. Ngunit nakikita ito ni Jesus, mga kapatid, kaya naman ni-rebuke sila ni Jesus. At sila po ay pinauna na doon sa bangka at naglayag na upang si Jesus na lang ang magpauwi ng mga taong nandoon. Napaka husay po ng panukala ng ating Panginoong Jesus, ngunit hindi po ito nakita ng mga disipulo. Siguro dahil sa kanilang katigasan ng mga puso at meron din po silang mga personal agenda na kung si Jesus ay magiging hari ng Israel o maging leader, siyempre, dahil sila ang alalay ng Panginoong Jesus, sila yung may malaking part, no, ng kaharian ng Israel. Ngunit hindi po yun, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon. Binasa ko po ang ibang account ng pangyayaring yon. Parehas po na account, ngunit ito po ay sa Lucas, sinulat po ni Lucas. Bago po siguro sila pinauna ng Panginoon, ay nirebuke sila ng Panginoon sa pamamagitan ng ganitong salita. Lucas 9:23. Ang sabi po rito, at sinabi niya sa lahat, kung sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano? Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawalan nito. Datapwat sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas nito yaon. So atin pong pwedeng isipin na meron pong personal na agenda ang mga disipulo. So mga kapatid, Jesus rebuked them and commanded them that they will go ahead of Him for the people to be sent away. Gusto pong ipakita pakita ng Panginoong Jesus sa kanila na hindi yon ang kanyang panukala sa kanyang pagliligtas sa tao. At ipinakita niya muli, mga kapatid,
na siya po ay Diyos o anak ng Diyos sapagkat kanya pong ipinakita ito sa disipulo noong sila po ay nahihirapan na at tila baga wala nang magawa sa kanilang sariling lakas dahil actually yun po palang kanilang paglalakbay ay malapit lang po sana yun. Kaya po ng ilang oras lang. Kaya lang sinadya po mga kapatid ng Panginoon ang mga bagay na yon upang malaman nila na hindi sa physical na lakas ang labanan. Ano? Kung hindi ay ito po ay sa malaking bahagi sa espiritual sapagkat napatunayan po nila doon mga kapatid sa pangyayaring yaon na nagpakita sa kanila si Jesus bilang parang multo naglakad sa tubig. At kanila po napatunayan at kahit si Pedro ay kanyang tunay na napatunayan na apart from Christ ay wala siya magagawa. Noong naglakad si Pedro, sabi niya na kung ikaw yan Panginoon, palakarin mo ako sa tubig. Ako po ay naniniwala nung ako pa'y bata na si Pedro raw ay nagyabang na narinig ko sa isang nagsermon. Nagyabang daw si Pedro kaya siya ay nalunod. Ngunit kung basahin po pala natin yung mga account, ay natakot si Pedro, mga kapatid, dahil malakas po yung alon, malakas ang hangin, na ang alon po ay naging hadlang upang makita niya ang mukha ni Jesus. At siya po ay nalunod sa takot at kulang sa pananampalataya. Ngunit, ang good news po mga kapatid, bagamat tayo rin po ay katulad ni Pedro, na mahina sa pananampalataya, ay handa po ang Panginoon na tayo ay sagipin at iligtas kung tayo po ay tumawag sa Kanya. Sabi ni Pedro, Panginoon, iligtas mo ako. Iligtas po siya ng ating Panginoon Jesus. At si Jesus ay sumampa sa kanyang sa bangka ng kanyang mga disipulo at pinatigil ang mabangis na hangin. So mga kapatid, hindi po maganda ang atin pong sariling pangunawa kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Lagi po dapat tayong dependent sa kalooban ng Panginoon kung ano man po ang mga nangyayari sa atin pong buhay. Huwag po nating patigasin ang atin pong mga puso sapagkat ito po ay magtulak sa atin upang atin pong isipin na tayo ay makakagawa ng mga malalaking bagay sa ating sariling sikap. So ito po ay tunay sa atin pong mga buhay ngayon, mga kapatid. If we are strong physically but not anchored to Jesus, we do not have power to fight the works of the devil. Noon pong isang araw, nung ako po ay gumawa nung na-record ko yung aking video, noong Miyerkules, ay nakaplano na yung aking mga gagawin, no? Pagre-record ng video. Iniisip ko, ganito ang gawin ko, ganito. Puro ganito, sariling plano mga kapatid. Ngunit, nabigo ko ang sarili ko sapagkat ito pala ay nagpapatunay na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Nagkasipon po ako mga kapatid at kahit nga po itong aking lesson na akin pong ibahagi sa inyo ngayon, ay hirap na hirap po ako upang ma-video po ang mga ito, mga kapatid. At salamat po dahil nandiyan ang Panginoon na patuloy pong sumusubaybay at nagbibigay ng lakas sa atin sapagkat kung hindi po natin aaminin na tayo po ay mahina, ay wala po tayong magagawa talaga. Wala po tayong may pagmamayabang sa ating Panginoon. His work of humility gives us understanding to do the same so that we might be strong like Him. We can only make this if we are dependent on Him. And we can do this, mga kapatid, sa pagdidepende sa Panginoon, sa atin pong pananalangin, sa atin pong pagbabasa ng kanyang mga banal na kasulatan. Ang tanong po ngayon ay, paano tayo nananalangin? Minsan, pag nananalangin tayo ay paulit-ulit lang, araw-araw. Kaya naisip ko nga minsan, ano lang nangyari sa aking pananampalataya? Araw-araw na lang, pare-parehas sa aking panalangin. Minsan naman, inuutusan natin ang Panginoon na gawin ito sa atin.
puro lang sarili ang ating iniisip. Atin po bang naranasan minsan na manalangin tayo na wala tayong sasabihin sa Panginoon, kung hindi papakinggan natin siya kung ano ang kanyang gustong sabihin sa atin? Sana mga kapatid ay naranasan po ninyo, at kung hindi pa po ay pwede ninyong subukan na manalangin na walang sasabihin sa Panginoon. Madalas ay tayo ay ginawang sablay, or hinahayaan tayo na sumablay, mga kapatid, para malaman natin na talagang sablay tayo kung wala tayo sa Panginoon. Ayan. So, wala po akong magawa, mga kapatid, kung wala ang Panginoon, dahil nagkasipon po ako. Supposedly ay ako po yung speaker niyo ulit sa Sabado. Hindi po ako nakapag-invite dahil iniisip ko baka burden pa sa kanila na magbiyahe papunta sa church natin. So ako na lang. Kaya lang, pinakita rin sa akin na wala rin ako magagawa kung wala ang Panginoon. Kaya naman, mga kapatid, ay medyo malala itong aking sipon, at yung aking boses nga ay hindi ganun kaganda. Ito po nagpapatunay na talagang hindi natin pwedeng i-guarantee ang ating sarili upang magawa natin yung ating mga gagawin. Tanging Panginoon lamang ang nakakaalam. Kaya po, isi-save po ako ni Kuya Darwin para po bukas siya po ang magbibigay ng mensahe na galing sa Panginoon. At praise the Lord po dahil dyan, mga kapatid. So, sana po ay atin pong bigyang pansin ang ating mga panalangin. Ang sabi po ni Martin Luther, kung kilala niyo po siya, alam po kilala niyo siya, I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. Sobrang busy niya, kaya lang kailangan niyang i-spend yung 3 hours sa pananalangin upang ang lahat ng kanyang gagawin ay hindi sumablay at magawa niya ng maayos. Paulit-ulit, mga kapatid. O, di ba? Napakatindi. At ang sabi po ng banal na kasulatan at ang Spirit of Prophecy, na ang panalangin ay ating hininga sa ating buhay espiritual. Kung tayo po hindi na nanalangin, tayo nabubuhay, mga kapatid. Ano? Tayo, kung wala pong breath of life, wala pong hininga, patay po, mga kapatid. So, kung hindi tayo nananalangin, wala tayong connection sa Panginoon, paano na po tayo magdidepende sa Kanya sa araw-araw? The second one is on how we study His words to know Him better every day. Ang atin pong pagbabasa, mga kapatid, sa atin pong Bible Challenge ay isa rin pong pinaka-challenge sa atin, na bagamat mahirap, kung atin pong iisipin mabuti, ay ibinibigay sa atin ang kanyang kabutihan sa istorya sa Biblia, sa mga first part ng ng Pentateuch, first part ng libro ng Bible, ng mga libro sa Bible, ay nakakabigay sa atin ng kalakasan, mga kapatid, upang atin pong makilala kung sino ang ating pinaglilingkuran. Ngunit, kumusta po ang inyong pagbabasa, mga kapatid? Hindi po ibig sabihin na pag nagbabasa po kayo ng inyong Bible Challenge, yun na po yung inyong worship. Hindi pa po, mga kapatid, mag-worship po tayo araw-araw. Ayan, para po maging malakas tayo sa Panginoon. Atin pong recognize yun. So, ang akin pong asawa ay laging nagreklamo sa Bible Challenge. Pero nagbabasa pa rin naman siya hanggang ngayon. At nauuna pa nga siya sa akin. Siya ay nasa Numbers na at nakarami na siyang chapter dahil araw-araw nagbabasa siya. Ako naman, mga kapatid, ay minsan lang nagbabasa dahil ginagawa kong excuse yung pagiging busy. Ganun din po ba kayo, mga kapatid? Busy kasi sa trabaho. Simula po nung may klase na, napaka-busy na talaga. At minsan po yung pong Leviticus ay binasa ko lang po yun ng isang araw. Kung atin pong bigyang pansin, ang isang araw po, dahil ito po yung ating pagkain. Ang sabi ng Panginoon, hindi nabubuhay. Hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkain, kung hindi sa salita ng Panginoon. So ito po yung ating pagkain spiritually. Kung atin pong kakainin ito, mga kapatid, ng mabilisan, na walang nguya-nguya, impatyo ang labas natin. Kaya na-impatyo po ako, mga kapatid, sa Leviticus. Although nabasa ko na yon, at naintindihan ko na yon, mga kapatid. Pero siyempre hindi pa rin yung kabuuan. Impatyo po dahil ang bilis ko pong binasa,
Napakabilis po. Hindi po gano'n mga kapatid, no? Huwag niyo po akong gayahin. Yun po ay hindi maganda. So, empatyo po ang kalalabasan sa atin mga kapatid. So, para po tayo ay maging malakas araw-araw, hindi po maimpatyo sa ating espiritual na buhay, atin pong kailalanin ang Panginoon sa kanyang mga sulat. Ano? Ang sabi po niya sa 2 Corinthians 12, verse, ito ay sikat na sikat ito sa atin eh, verse 10. Sabi po niya mga kapatid sa 2 Corinthians 12, verse 9 pala po, 9. Sabi dito, and he has said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weakness so that the power of Christ may dwell in me. Wala tayong dapat pagmamayabang mga kapatid sa Panginoon kung hindi ang ating mga kalikuan, ang ating mga alokohan, mga sablay natin. Sapagkat kung tayo po ay sablay, wala na tayong lakas mga kapatid, doon naman po naging perfect ang lakas ng ating Panginoon. Ang taong malakas ay mahina sa Diyos. No? Kung malakas siya sa sarili niya, mahina siya sa Diyos. Ngunit ang mahina mga kapatid ay malakas sa Diyos. Kaya be careful po on dealing with weak people sapagkat malakas yun sila sa Diyos. No, mahirap na. Meron pong nagsabi mga kapatid, nalimutan ko po ang kanyang pangalan pero na-meet ko po siya sa AUP way back 10 years ago. Isa po siyang sundalo na naging pastor mga kapatid. Sundalo siya na na-assign sa Pilipinas, nakapagpangasawa ng Pilipina, of course. Nung umuwi siya sa kanyang bahay, ay dala-dala na niya ang kanyang asawa. At itong kanyang asawa ay backslider. Minimensahehan siya na meron akong Panginoong kinikilala, ganito. So, nagbabasa naman siya ng Bible. Naniniwala naman siya sa kanyang asawa. Kaya lang, nung marami na siya nabasa, isinyer niya ito sa kanyang kasama. Sabi niya, gusto ko maging Kristiyano. Maganda itong Kristiyano kasi nagbibigay sa akin ng lakas. Ang tanong sa kanya ng kanyang kasama is, bakit? Mahina ka ba? Mahina ka ba? Okay, mahina ka nga ba? Kasi kung mahina ka, huwag ka na magsundalo. Ang relihiyon, mga Bible na yan, yung mga si Kristo na yan, para lang yan sa mga mahihina. So, sabi niya, oo nga no. Bakit nga ba ako kailangan ang Panginoong Jesus? Kaya ko naman i-defuse yung mga bomba na hindi siya kasali sa buhay ko, sabi niya. Kung kailan trabaho mga kapatid, napunta sila doon sa Middle East, doon sa giyera ng mga sa mga kalaban na sa Middle East. Taga-defuse po sila ng bomba mga kapatid. Mga landmine, landmine, ganyan. Yun po ang kanilang trabaho. At lagi pong sinasabi ng kanyang kasama na the religion is only for the weak. So, in short, mga kapatid, ay medyo humahad lang sa kanya ang mga bagay na yun. Hindi ako mahina, malakas ako, hindi ko kailangan ng Panginoon. Malakas ako eh. Pero nagbabasa pa rin siya ng Bible, mga kapatid. Nabasa niya yung Psalms 23, Psalms 91, ganyan, kasi protection. Although kasi malakas sila, may takot pa rin sila, baka manigaran sila. At one day, mga kapatid, nangyari na po ang hindi inasahan na sapagkat nagkamali po sila ng putol ng mga wirings. No, siya mismo, nagkamali po siya ng putol, mga kapatid, ng wire. At ang maganda pong good news ay hindi po sumabog yung bomba. Doon na po niya mga kapatid na alala ang Panginoon. Sabi niya, hindi pala totoo yung malakas lang po sa mahina lang ang Panginoon. Kung hindi, iniisip niya na siya malakas, pero mahina ka naman talaga siya. So, naalala niya ang Panginoon mga kapatid, at later of his life, I decided to be a soldier. Not for the war, but for the war of principles. Naging pastor po siya mga kapatid. At isang matanda na pastor ngayon. So, ito po ay nagpapatunay sa atin
na sa atin pong mga sariling katuwiran at ating sariling mga iniisip ay wala tayong magagawa kung wala sa atin ang Panginoon. At sana mga kapatid ay patuloy po nating isipin na makagawa lang natin ito kung tayo po ay konektado sa Panginoon, sa atin pong pananalangin, sa atin pong pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan. Sapagkat kung atin po siyang makilala sa araw-araw mga kapatid, ito po magtulak sa atin upang talikuran ang lahat ng ating mga kahinaan, ang mga kasalanan mga kapatid na matagal na nating minahan. Ano? At maging dependent tayo sa Panginoon sa araw-araw ng ating buhay hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Akin pong dalangin mga kapatid na bagamat tayo po ay mahina, tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, tayo po ay minsan ay lumalayo sa Panginoon. Huwag po tayong ma-discourage na lumapit ulit sa Panginoon. Sapagkat ulitin ko, ang ating kahinaan mga kapatid ay magiging kalakasan natin sa ating Panginoon. Happy Sabbath po muli at sana ay pagpalain tayo sa atin pong patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon. Physically, mentally, socially, at higit sa lahat, spiritually. God bless po mga kapatid. Magkita-kita po tayo.